Good day ulit sa ating mga ka-Wi-Fi. Bali ngayong araw, ang gagawin natin is ilalagay natin sa portal. Magdadagdag tayo ng pictures sa ating mga piso Wi-Fi. So, bali maglalagay tayo ng maglalagay tayo ng ano lang naman, kunting tulong lang sa mga research sa mga estudyante. Okay? So, in short, maglalagay tayo ng AI feature sa ating portal. So, basically, ang mangyayari dito is i-wall garden lang natin siya. So, as you can see, meron ako ditong ginawang AI na naka-locally hosted sa aking network. Siya ay DHCP client sa aking LAN network. Bali, dalawa kasi yung aking networks dito sa aking DHCP server. Dalawa yung aking networks. Ito sa piso Wi-Fi yan, yung mga 10.0. Ito naman yung sa aking LAN. Okay, so nagpakabilan to. Ito yung main bridge. Ito mga bilan to. Okay, so dito sa aking DHCP server leases, actually meron ako niyan. Ito yung aking Open Web UI para sa mga AI model na sinid natin. So meron akong tatlo. So DeepSeek, Gemma 2 at saka Llama. Itong Llama, ito yung ginagamit ng Facebook Meta sa Messenger. Ito namang Gemma, ito yung lower version ng Gemini ng Google. Kasi yung gamit ng Google ngayon is Gemini. So ito namang DeepSeek, ito yung pinakabago ngayon, yung nagte-trending. So dinaload natin yung 1.5B. Okay, parameters. So ang ibig sabihin nito is 1.5B, 1.5 billion parameters is yung information na nakapaloob sa kanya. So dito naman sa Gemma, meron siyang 2.6B parameters na nakapaloob. Sa Llama naman, 1.2. So pinagkumpara-kumpara ko lang sila kung sino ang mas accurate at mas maganda yung response. So based sa internet, sa social media, ito daw yung pinakamagandang model, yung DeepSeek. Pero para sa akin, sa pagtetest ko, ito yung nagustuhan ko. Ito. Kasi ito, medyo sumasablay siya sa history. Okay? Kumbaga parang sa encyclopedia. Maganda siya pang programming, and then scientific research at saka mathematics. Ito naman, general purpose. So, basically, kasi marami siyang mas maraming parameter, mas marami. 2.6 billion parameters. Ito namang Llama, parang conversational lang siya. So, 1.2B. So, anyways, yung gagawin natin ngayon, since ito yung kanyang web address. So, gumagamit siya ng port 8080, same pa rin siya, HTTP na protocol. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng button doon sa ating portal dito. So, maglalagay tayo dito ng after ng Wi-Fi shopping, lagay tayo ng button dito na free artificial intelligence. So, gawin na natin. So, una, punta tayo sa Microtech. Punta tayo sa hotspot. Sa ating portal, hanapin natin yung login at saka yung status. Okay? So, sa login muna tayo. So, open lang natin. So, sa buttons, magdadagdag lang tayo ng insert money, member login, password.
Wi-Fi rates, instruction. Saan yung ating WhatsApp. Extend. Note, instruction, how to pay, number login. Depot login. So, dito sa Wi-Fi rates, done pay. Sa modeling. Submit ata. So, ito, actually naglagay na rin ako dito ng ano na para sa aking Wi-Fi shopping, para locally hosted Lazada Shopee. So, dito lalagay natin yung address nito ng ating ito OpenWeb UI. Make sure lang na i-make static na muna. Okay, make static nyo and then lagyan nyo ng comment para hindi siya na makuha ng ibang kukonect ng mga devices. So 233 colon 8080. Yan lang po. So ang gagawin natin dito is ano ba? AI assistant. Yan. So color, ano bang color ng ano? Total danger. Gana kaya dito? Ano bang mga color na yun? Danger, blue, yellow. Halos nagamit na lahat. Gawin natin primary. Kulay blue. So, meron tayong AI assistant pagkatapos ng Wi-Fi shopping. Ito yung address. Okay. Save. So, balik tayo sa Microtech. So, files. Make sure yung portal na yun. Okay. So, login. Burahin natin to. Tapos, balik natin to. Okay. So, login. So, ito, status pala to eh. Try natin sa login kung hindi mag-redirect. Fortunately, nagre-redirect siya. Okay, sige. So, after nung login, gawin na rin natin yung sa status. Okay, para kahit dito, status.html. Okay. So, balik ulit. Okay. Sana yung ating button. Wi-Fi shopping. Kukunin lang natin yan. Two, three, tapos colon. Okay. So, danger. So, nagamit na natin yung post time, extend, primary. Default natin dito. Okay. AI assistant. Okay. So, default, 8080, save lang natin. Okay. No, AI assistant. So, tingnan natin kung anong itsura na. So, burahin natin to. And then, minimize lang natin. Status. Okay. So, balik tayo sa status.
So, ayan, AI assistant, naka-default lang siya. Medyo awkward lang siya. May purple ba? Testingin natin. Pura. Palagay ko wala. Walang AI assistant. Ano kayong magandang babagay dito? So, after ng blue, gawin na lang natin ulit, primary. Or, sige, primary na lang ulit. Total blue naman yung usually ng AI. Okay, so, pura. So, save lang natin. Save, pura, and then, balik. So, ayan. So, parehas lang sila ng extend time at saka AI assistant. So, okay lang to ngayon kasi nakakonect ako sa hotspot. Gagana siya. So, pag clinic ko to, ayun, diba, gumagana siya. So, try kong mag-sign out. Ayan. So, required yung sign up bago makapasok. Pero pag naka-sign up ka na, nakalagi, okay na yan. Wala namang notification to, walang confirmation. Direct na siya. Magsa-sign in lang, maglalagay ng email address, saka password. Yan lang. So, pag naka-sign in na, yan. So, yung default pala natin na ginamit na model, although mayroon tayong tatlo, ito yung pinaka-the best kasi mataas yung kanyang parameters. Saka accurately talaga yung kanyang mga output. Sa history, sa science, at saka sa programming, mathematics. Maganda yung kanyang okay. So, ganun. So, meron na tayong AI sa ating portal. Ngayon naman, yung gagawin natin is ilalagay natin siya doon sa login. Gumagana siya ngayon, na-access natin kasi naka-sign in tayo sa hotspot. Pero sa login, need pa nating i-declare sa wall garden ng hotspot para kahit hindi nakalagin sa hotspot, ma-access yung web server or yung open web UI. Okay, so ang gagawin natin is lang natin. So, testingin natin yung testingin muna natin yung try natin mag-sign up. Try natin mag-sign out. Okay. So, binura ko lang. So, hindi pala gagana. Kailangan sa cookies and then sa active. So, sa refresh. So, dapat sa login. Ayan. Meron tayong insert money, meron wifi rates, meron auto use. Ayan, meron na tayong sign in to wifi. Ibig sabihin, ito na yung login.hotspot. Gumana siya. So, gagawin natin is yung shopping gumagana kasi nakadeclare na yan sa wall garden ng hotspot. Pero yung AI assistant, internal server error. Okay? Hindi siya gumagana. Okay?
Nag-internal server error siya. So, ang gagawin natin, pasok tayo sa hotspot, Microtech, and then punta tayo sa hotspot, Microtech, and then wall garden IP list. So, i-declare natin dito. So, para ka lang nagde-declare ng Subendo or NodeMCU. So, dito sa destination address, type natin yung .88.233 yung address ng ating web server or yung OpenWeb UI. And then yung port, since gumagamit siya ng port 8080, and then protocol is TCP para sa web traffic. Okay? Okay, so comment natin AI model. Okay. So, ayan na. So, cookies, log out ulit tayo. Okay. Okay. So, nasa login na tayo. So, lumabas na yung pop-up sign into Wi-Fi. So, Wi-Fi shopping, kung mapasok. Pumapasok yung Wi-Fi assistant. I mean yung Wi-Fi shopping, and then yung AI assistant. So, ayan na. So, since nakalagin yung machine natin, automatic siyang nag. Ayan. Okay. Pero wala pa yung internet. So, kahit check nyo. Kasi naka-sign in to network tayo. Okay? Ayan. Pero gumagana yung AI assistant. Kasi dineclare natin sa wall garden IP list. Okay? So, yung chat tayo. Check natin to. Medyo mabilis yung kanyang mock-up question. So, nag-prompt tayo ng help me study to write a sensitive attention. So, the detective was with his suspect trying to uncover, was static, perplexed. The detective was so, hindi ko alam. So, testing natin kung magsagot tayo ng A. Kung anong response niya. Okay, so mabilis naman siya. So, take note, naka-sign in tayo. Hindi natin mag-sign in. Pero, nagagamit natin yung portal. Walang internet. Okay. So, tama yung ating sagot. The detective was thrilled with his suspect trying to uncover the truth. So, I got it daw. You got it. Okay. So, ganun lang. So, maganda to pang research.